Hello guys! Magandang gabi. So, mag-haul lang ako dito ng konti. Kasi kanina bumili kami sa tindahan. Binigyan ako ni mama ng pambili dito and yung pambili para sa aking ballpen and sa long pad. So, hindi naman guys yung naka-box na ballpen talaga. Yung tingi-tingi lang. Okay, so unahin natin tong Silka. Bumili ako ng dalawa ditong sabon na Silka. Secondly, guys, meron ako ditong Silka. Katulad din ng sabon. So, maliit siya ngayon guys yung nabili ko. Pero ang mahal nito 37 yata to. Kasi yung binibili ko, yung medyo mas malaki dito. Titipidin ko din to kasi last month pa yata guys nung last kong pahid ng Silka. Kasi nga, walang pera pambili. So, ngayon lang ako nagkapera. Binigyan ako ni mama. Kaya nakabili ako. And, eto guys, pabango. Nagtitry ako ngayon ng mga cologne. 47 pesos. Para sa pasukan, may gagamitin ako. Ay, kaamoy siya nung nung nagpipilm kami ng Florante at Laura nung grade 8. Hindi ko alam. Basta may naamoy akong ganitong amoy. Tapos, pinakalas na yung bulak, guys. Maliit lang to. Hindi ko napansin nung bumibili ako. Good morning, guys. Today is July 20. So, pupunta ako ngayon sa school kasi kukuha ko ng school supply na galing sa mayor namin, guys. Mayora. So, kailangan 7:30 nandun na kasi kukuha pa ako ng stub. Di ako nakakuha kahapon. Pero, nakapag-base naman ako ngayon, mag-aayos lang ako. Tapos, ihahanda ko yung kailangan kong mga dalhin, guys. So, kinuha ko lang dito yung bag ko. Hindi yung parcel, guys. Nilagyan ko lang ng mga bag ko yan. Ito yung bag na dadaling ko kasi may mga ilan akong gamit. So, kailangan, bago ako pumunta sa school, magpapa-print muna or xerox yata. Ay, print ng ID ko. 3 copy yata yun. Yun yata yung requirements. Tapos, kukuha ko ng stub. Kaya, dadaling ko tong ID ko. Magdadala din ako, guys, ng libro. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano to. Pag-uwi ko na lang sa bahay. Para pagka wala pang masyadong tao, magbabasa na lang ako dun. Kasi, wala tayong load. Tapos, itong wallet. Magdadala din ako ng earphone, guys. Earphones. Para sa music, kung ma-board man ako dun. Kasi 9 AM pa yung simula, pero kailangan 7:30 or 7 pataas, andun na sa school. So, yun lang guys, dadaling ko. Magdadala din ako ng panyo niyan. Ayun, mag-aayos lang ako ng mukha ko. Nagkatigyawat na naman ako guys. Palagi ako nasusugatan ngayon. Meron na naman akong sugat dito. Naipit ako dun kanina. Ay, dito pala sa higaan ko. Buti na lang guys, meron ding mga school supply na ipapamigay. Kaya makakadagdag sa school supply ko and sa ibang mga estudyante. Makakabawas din sa bibilhin ng mga parents nila. Sana guys, bukas yung printing shop dito sa amin. Kasi, hindi ko alam kung saan magpapaprint pag hindi bukas yun. Yun lang yung malapit dito. It's currently 8:29 PM na. So, hindi na ako nakapag-vlog kanina guys. Kasi, pagkatapos kong kumain, nakatulog ako hanggang magpo 4 PM. Tapos, may mga ilang ginawa lang ako. Bali ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung laman nitong envelope na school supply. Magagamit ko to sa mga papers, lalo na marami yan sa school works. So, ito na lang siguro ipaglalagyan ko nun. Pero, mukhang gagamitin ko pa yung isa kong tote bag. Kasi, nung ginagamit ko to dati, nasisira ko agad eh. Kaya siguro pambahay na lang to, ganun. Okay guys, so open na natin. Huwag yun na lang pansinin yung tigyawat ko dito. Biglang nabuhay eh. Meron akong 3 ballpen. Merong red, blue, tapos black. So, meron akong gagamitin yan sa pasukan. Meron na rin akong papel. So, meron tayo ditong lengthwise. Ayan.
Tapos, meron tayong long pad. Meron din ditong parang card na ganito. Tapos, isang multiplication table. Meron ako dito dati. Nandun lang nakatago. Pinaka-last guys, meron akong dalawang notebook dito. Ito yung isa sa maliit na notebook namin. And gagamitin ko din to. Pero hindi ko sure. Maganda kasi yung pagkapapil din nito. Maganda rin yung notebook kasi may nakalagay dito na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. At pinaka-last guys, big notebook na isa. Galing to guys sa mayor namin. So, thank you po. Magkaiba pala guys yung design dati ng notebook na binigay din nila sa notebook ngayon. Mas malabo yung ano nito, pinaka-front page. Tapos yung dito, malinaw. Ilalagay ko na rin dito guys yung mga ball pen. Kompleto na yung kulay. May pang check na rin ako na ganito, kulay red. At yan guys lang sinabi ko last time. Dito ko nilalagay yung mga long pad ko para naka-stay dito. Pakita ko na rin sa inyo guys yung libro kaninang umaga. Ito yung Diary of a Wimpy Kid. Meron tong movie, sabi ni ate. Pero around ano pa siya kasi 2006, ganun, matagal na rin. Pero wala rin naman sa YouTube yata yung pinaka-full movie nun, yung trailer lang. Pero kay kuya yung libro na to, hiniram ko lang. Nagustuhan ko to guys dahil tignan nyo naman, ang ganda. Etong libro na to is parang nagda-diary yung author or writer. Kasi tignan nyo yung font niya, parang sinulat lang din sa kamay. Tapos may mga picture-picture pa na hindi naman stickman pero para siyang sa comic na hindi colored yung drawing. Ayan, ang ganda. Hello guys! So, kailangan natin pagtsikahan or pag-usapan ang about sa nalalapit na pasukan kasi ilang days na lang. Pero as of now, 1 week before, July 29, start ng klase. I know guys na natatakot kayo or kinakabahan yung iba sa inyo kasi nga, di ba, makakamit tayo ng bagong people, ganyan. Tapos parang kulang pa sa atin yung time ng bakasyon. Kasi katulad ko din kayo guys, huwag na tayo lumayo kasi ako, kinakabahan din ako guys, literal, kasi kung hindi nyo pa alam or hindi ko pa nakakwento sa inyo, yung mga kaklase ko last year, grade 9, is since grade 7 pa lang ako, kaklase ko na sila. Pero yung iba, hindi rin kasi nag-transfer sila ng mga grade 8 or grade 9. Tapos, yung iba lumipat ng section. Pero mostly guys, sila is naging kaklase ko na since grade 7, kaya madami na talagang memories na naganap, lalo ng grade 8. Pero, kagaya ko rin guys, nag-shuffle na kami ngayon. Halos lahat ng kaklase ko ngayon, mga hindi ko kilala talaga. Kilala ko lang sila sa pangalan, sa mukha, ganun. Pero hindi talaga as in kilala ko. Kaya, nakakaba din. Kasi nabubulol ako. Nahiwalay din ako sa mga kaibigan ko guys. Nagkahiwa-hiwalay kami. Sa 4 na section na yon, parang tigi-isa-isa kami pinuntahan. Kailangan natin mag-out of the comfort zone. Kailangan natin makamit ng ibang tao. Makabuo ng new experience at iba pa. Nang wala yung iba nating kasama dati. Para masanay din tayo kasi lahat naman guys umaalis, people come and go. Ang magi-stay lang talaga is yung family mo. And syempre, yung iilan din kaibigan, pero hindi mo rin masasabi, di ba? Pero meron talagang kaibigan guys na magi-stay. Minsan nga lang, kailangan mo mag out of the comfort zone
para masanay ka din, ganun, at marami pang experience na magawa mo. Pero, kahit naman guys, nagkaiba-iba kami section, tuwing recess o kaya lunch, ganun, magkikita-kita talaga kami. At same lang naman yung floor namin, 4th floor sa school. Kaya, magkikita din kami. Magkakaiba lang kami ng section, pero magkakatabi-tabi lang din yun. Pag-usapan naman natin ng about sa student. So, magbibigay ako ng tips. Kasi may mga nagtatanong na kung paano daw maging honor student, ganyan. Pero, depende guys. Depende sa inyo, sa teacher, sa performance nyo sa school, ganoon. Syempre, unang-una sa lahat guys, kailangan nyo mag-pray always. Yun yung pinaka-the best. Kailangan mo maging active sa klase. Minsan naman, hindi rin kasi, di ba, minsan di mo alam yung sagot. Yun din naman ako. Pero kung alam niyo yung sagot, magsagot kayo guys. Don't lose the chance. Don't forget to always submit your schoolworks before deadline. Kasi para hindi ka na magkanda stress dahil hindi mo pa nagagawa yung pinapagawa na project, tas bukas ay deadline, ganun. Ikaw lang din mahihirapan. Kaya kailangan gawin mo na yung mga kailangang project. Unahin mo na yung mas mauna yung deadline para makapag-submit ka agad and hindi ka may stress. Always take notes din guys. Kailangan nyo maggamit nyo yan sa exam, sa mga ilang kailangan gawin. And meron din guys teacher na nag-a-add ng points galing sa mga notes nyo. Kung maayos, ganun. Merong mga teacher na ganun, graded yung notes. Kailangan nyo ding mag-review, ganyan. Makika-operate kayo sa mga groupings, ganun. Gawin nyo yung best nyo, guys. Kasi nasa inyo rin naman din kung paano nyo i-apply sa sarili nyo, ganun. Basta, review, pagka may mga quizzes, ganyan. Ayusin yung mga notes nyo, sulat, bag, i-organize nyo, gumawa kayo ng to-do list, and kung ano pinaisip nyo, guys, gawin nyo, ganun. Basta, wag lang masyadong force, take a break din minsan, kasi kailangan din alagaan natin ang sarili natin. Wag puro aral ng aral, ganun. Guys, ang ibig kong sabihin doon, may limit din tayo. Kailangan din natin magpahinga. Marami pa tayong pagdadaanan, guys, at marami pa akong i-share sa inyo. So, ano guys, good luck na lang sa ating lahat ngayong school year. Alam kong mahirap to. Mahirap para sa atin lahat. Pero, kaya natin yan. Tingnan nyo, ilang buwan lang yan, hindi natin malalaman. Parang, biglaan na lang graduate na tayo, ganyan. Tapos na yung school year na to. Mag-vlog ako, graduation ko na, di ba? Okay, ang pinaka last na tips ko sa inyo is, kunwari, meron kayong kaklase na matalino, ganyan, huwag niyong gagawin kakumpetensya yun. Huwag niyong titignan na kakumpetensya niyo, kaaway, ganon, dahil sa active siya, ganyan. Kasi, siya din guys, nagbibuild din siya ng sarili niya. Kasi, gusto niya rin maging proud yung parents niya, yung mga friends niya, yung sarili niya. So, tignan nyo siya bilang kaibigan, work together, ganyan. Pero, hindi yung work together na nagkokopyahan, ganon, hindi ganon Yung work together na maging mabait kayo sa kanya, ganon, huwag nyo siyang aawayan. Kasi, sa bandang huli, parang, ano din guys, masama din yun na tinitingnan nyo siya kompetensya. Kasi, baka guys, dumating sa punto na matingnan nyo siya bilang kaaway, ganun. At mahirap yun guys, maling-mali yun. Kailangan nating tingnan bilang friends para wala din mamuo sa isip nyo na kung ano-ano, ganyan. Always be kind guys. Huwag nyo tingnan nakakompetensya, na? So, yun lang guys. Maraming salamat po sa panonood. So, see you na lang next time. Malapit na yung back to school. First day of school vlog ko. So, yun. Bye-bye!